Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Di naman kilala ni Rina ang patay, pero napilitan siyang sumama sa lamay bilang paggalang. Kaibigan daw ito ng tiyahin niyang si Aling Opelia. Sa dulo ng liblib na barangay sa San Antonio, matagal nang sarado ang daan patungong Sitio Balite. Pero ngayong gabi, muling binuksan ito para sa lamay ni Mang Celso. Bakit parang walang ilaw? Tanong ni Rina habang lumalakad sa maputik na kalsada. Ganyan talaga rito, sagot ni Aling Opelia. Kuryente lang ng barangay hall ang umaabot dito, kaya kandila lang ang gamit. Pagdating nila sa bahay, tahimik, walang iyakan. May ilang taong nakaupo at nagsusugal. Sa gitna ng silid, nakabukas ang kabaong. Pero may takip na salamin, hindi raw pwedeng buksan. May lumapit na matandang lalaki. Payat, maitim, at may balbas na parang lumot. Tikman mo ang tinapay at kape, iha, alok nito, bago ka tumingin sa kabaong. Nagkatinginan si Rina at Aling Opelia. Sino yun? Hindi ko kilala, bulong ni Aling Opelia. Pero parang nakita ko na siya noon sa lamay din. Dahil sa hiya, tinikman ni Rina ang tinapay. Matigas, luma ang lasa. Ang kape, mapait at malamig. Halos masuka siya, pero nilunok pa rin niya. Pagtingin niya sa kabaong, may gumalaw. Parang may aninong dumaan sa likod ng salamin. Kinabahan siya. Baka namalikmata lang ako, bulong niya sa sarili. Pero maya-maya pa, narinig niya ang isang matandang babae na bumubulong sa sulok ng lamay. Ilan na naman ang nagkape? Ha? Lapit ni Rina. Ano po yun? Kapag tatlo na ang umiinom, isa sa kanila ang isusunod. Isa sa inyo, dadalhin ng patay sa dilim. Pagkatapos ni Rina, may dalawang lalaki pa ang uminom ng kape at kumain ng tinapay. Sila Mang Berting at Temyong, matandang suki sa bawat lamay sa barangay. Sa kanila, libre ang pagkain, may sugal pa. Hindi pa sila nakakaubos ng kapeng iniinom, ay biglang namatay ang isang kandila sa tabi ng kabaong. Hangin lang yan, sabi ni Mang Berting. Pero napansin ni Rina ang anino sa salamin ng kabaong. Tumayo, hindi na ito nakahiga. Nilingon niya ang matandang lalaking nag-alok ng kape. Wala na ito. Kinabukasan, si Temyong ay hindi na nakita pa. Akala ng mga tao'y nalasing lang at hindi nakauwi. Pero nang buksan ang isang bodega sa likod ng bahay ng patay, natagpuan doon ang kanyang sapatos at sombrero. May bahid ng dugo. Walang bakas ng katawan, sabi ng pulis. Pero may mga gasgasan sa hig, parang may kinaladkad. Tahimik ang lahat, pero ang bangkay sa kabaong ngumiti. Gabi-gabi, habang tulog ang karamihan, may naririnig si Rina mula sa kabaong. Kalmot, galaw at impit na tawa. Minsan, parang may lumalabas na hininga mula sa loob.
Hindi yan si Mang Celso, bulong ng isang babaeng matanda. Walang burol na walang iyakan. Bakit tahimik pamilya niya? Nasaan nga pala ang pamilya niya? Tanong ni Rina. Matagal nang patay ang pamilya niya. Bumalik si Rina sa bodega kung saan natagpuan ang sapatos ni Temyong. May amoy na nabubulok sa paligid at malamig sa kabila ng tag-init. Tinulak niya ang pintuang bakal. May mga kalmot sa kahoy, tugo, buhok, at mga bakas ng kuko sa sahig. At tila ba may kilaladkad palabas. May narinig siyang tinig, mahina, paos, galing sa dilim. Huwag kang lalapit, kukunin ka rin. Paglingon niya, isang mata ang sumilip mula sa madilim na sulok ng bodega. Isa lang ang mata, dilat na dilat, at waring wala ng kaluluwa ang katawan nitong pinanggalingan. Tumakbo si Rina. 4 na kandila ang sabay-sabay na namatay kinagabihan. Kasunod nito, nag-iba ang amoy sa lamay. Hindi na lang panis na pagkain, kundi amoy ng sunog na laman, parang sinunog na karne. Pagtingin nila sa kabaong, may bakas ng kuko sa loob ng salamin. At sa gilid nito, lumalabas ang maitim na likido. Dugo, nangingitim sa tagal. Bakit hindi pinapalitan ng kabaong? Tanong ni Aling Opelia. Hindi na raw pwedeng galawin, sagot ng isang lalaking may basang panyo sa liig. Hindi na tao ang laman yan. Isa na siyang tagapagdala. Sa likod ng altar, kung saan naroroon ang mga litrato ng mga yumaong kaanak, nakita ni Rina ang isang lumang notebook. May pamagat, mga inilista ng kape. Bawat pahina, pangalan ng mga umiinom ng kape at kumain ng tinapay sa mga lamay mula 1972 hanggang ngayon. At sa tabi ng bawat pangalan, may pulang X at petsa ng pagkamatay. Ang huling 3 pangalan, Rina Temyong Berting. Napaurong si Rina. Buhay pa siya, pero bakit naka-X na ang pangalan niya? Pinilit ni Rina na buksan ang kabaong. Kumuha siya ng martilyo at pinukpok ang takip ng salamin. Pagbukas niya, walang bangkay sa loob. May nakatuping balat ng tao. Wala nang laman, parang ginawang saplot. Sa ilalim nito, may nakatagong bagay. Isang maliit na bote ng itim na langis at piraso ng kukot buhok. Isang nilalang ang ginamit ang katawan ni Mang Celso para makapunta sa mundo ng mga buhay. Isa itong manunundo. At ang kapit tinapay, ginawa sa katas ng katawan ng dating isinunod. Bumalik ang matandang lalaking nag-alok ng tinapay. May dala siyang bagong tray ng kape. Tahimik lang siyang naglalakad sa paligid ng lamay at bawat madapuan ng anino niya nangangatog. Lumapit siya kay Aling Opelia. Inumin mo na, iha. Malapit ka na rin naman. Ngumiti ito at kitang-kita ni Rina. Wala itong dila. Sa lalamunan nito, may gumagalaw na tila mga uod. Hinampas ni Rina ang tray ng kape. Natapunan ng matanda. Sumigaw ito.
at parang nasusunog ang balat. Ang kape, tila hindi para sa kanya. Lumabas na ang nilalang mula sa bodega. Nakasuot ng balat ni Temyong. Pero mali ang pagkakaayos. Tila isinusuot lang ito gaya ng damit. May mabahong amoy, dugo ang mga daliri at mata na wala sa lugar. Isa pala ito sa maraming tagapag-ani ng kaluluwa tuwing may lamay. Ginagamit nila ang pagkain bilang pag-anyaya. Kapag uminom ka ng kape, nilagdaan mo ang kasunduan. Ang katawan mo ay iaalay at ang kaluluwa mo idadagdag sa lamay na walang hanggan. Tinakbuhan ni Rina ang lahat. Sunog ang bodega. Nabaliw si Aling Opelia. At ang mga taong naroon, unti-unting naglaho. Tila hindi talaga sila nabuhay bilang tao. 3 araw pagkatapos ng lamay, natagpuan si Rina sa gilid ng kalsada. Tuguan ng damit at may hawak na baso ng kape. Huling nakita siyang nakaupo sa isang bagong lamay sa kabilang barangay. Tahimik, walang imik, pero nag-aalok ng tinapay at kape. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.